Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Althea Ramos, isang doktora na may 25 taong karanasan sa medisina. Ngayon, ating susuriin at aalamin ang paksang. Ano ang dapat kainin at iwasan kapag mataas ang kolesterol o hyperlipidemia? Ano nga ba ang dapat kainin at iwasan kapag mataas ang kolesterol sa dugo? Isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkakaroon ng mataas na kolesterol o MOSE sa dugo ay ang hindi wastong pagkain o diet. Kaya naman, ang pag-aayos ng iyong kinakain ay isang napaka-epektibong paraan upang mapabuti ang kondisyong ito. Kaya, ano ang dapat kainin? Narito ang 7 pinakamahuhusay na pagkain na makakatulong sa natural na paglilinis ng iyong mga ugat o arteries. Ang mga pagkaing ito ay siyentipikong pinag-aralan at napatunayang nakakapagbawas at maaari pang bumaliktad sa pagbuo ng mga bara o plaques. Ang una sa listahan ay walang iba kundi ang bawang. Ang bawang ay iniuugnay sa paggamot o pag-iwas sa hindi bababa sa 220 iba't ibang kondisyon sa kalusugan o mga sintomas nito. Alam naman nating mga Pilipino, hindi nawawala ang bawang sa ating kusina mula sa sinangag hanggang sa paggigisa. Ngunit pagdating sa sakit sa puso, na pangunahing sanhi ng kamatayan sa mga maunlad na bansa at unti-unting tumataas din dito sa Pilipinas, ang bawang ay itinuturing na isang superfood. Sa katunayan, ang bisa ng maanghang na pagkaing ito ay maaaring magbawas ng panganib ng stroke ng hanggang 50% at ito ay napatunayan na ng agham. Ayon sa mga pag-aaral, ang araw-araw na pagkain ng bawang ay hindi lamang nakakatulong na linisin ang mga daluyan ng dugo, kundi pinipigilan din nito ang pag-ipon ng calcium na nagiging sanhi ng paninigas o calcification sa mga ugat ng puso. Ang susunod naman ay isang prutas na napakakapaki-pakinabang, ang pomegranate. Bagamat medyo mahal ito minsan sa ating mga pamilihan, sulit naman ito. Kahit na hindi lahat ay mahilig sa lasang medyo maasim-tamis nito, ayon sa maraming pag-aaral, ito ay isa sa mga prutas na napakabisa sa pagtanggal ng mga bara na naipon sa mga ugat. Mayaman ito sa polyphenols, kabilang ang tannins at anthocyanins. Napatunayan ng pananaliksik na kapag uminom ka ng pomegranate juice, makakatulong ito na matanggal ang bara sa ugat ng hanggang 30%. Ito ay talagang isang kahanga-hangang numero. Mapapababa rin nito ang presyo ng dugo at mapapataas ang kabuuang antioxidant status ng 130%. Ipinakita rin ng ibang pag-aaral na mapapabagal nito ang proseso ng oksihenasyon na nagdudulot ng pagbuo ng bara. Ang pomegranate ay may napakataas na antas ng antioxidants. Pinipigilan nito ang mga tumigas na bara na kumapit pa sa dingding ng mga ugat. Ang pagkain ng pomegranate araw-araw ay makakatulong na labanan ang paglala ng mga sakit na may kaugnayan sa bara at paninigas ng ugat, at kasabay nito ay binabawasan ang epekto ng stress sa mga selula ng ugat na tumutulong upang lumuwag ang mga ugat at mapanatili ang maayos na daloy ng dugo. Pangatlo ay ang ubas. Ang ubas ay nagtataglay ng flavonoid. Ito ang nagbibigay ng kulay lila sa ubas. Ang ubas ay may quercetin at resveratrol, kaya nitong pigilan ang oksihenasyon ng LDL cholesterol. Ito ang masamang kolesterol na nagiging sanhi ng pagbuo ng mga bara sa dingding ng ugat. Hindi lang nito nililinis ang mga ugat, ang madalas na pagkain ng ubas ay nagpapababa rin ng panganib ng pagkakaroon ng mga blood clots o pamumuo ng dugo at pinipigilan ang panganib ng atake sa puso. Kung mahilig ka naman sa mga inihaw na baboy o samgyupsal na nauuso ngayon sa Pilipinas, hindi mo dapat palampasin ito, ang kimchi. Walang duda, ang mga fermented na pagkain ay napakaganda para sa panunaw at kalusugan. Puno sila ng probiotics na tumutulong magpanatili ng malusog na bituka. Ipinakita ng mga siyentipiko na ito ay isa sa mga pagkaing nagpapanatili ng matatag na pangkalahatang kalusugan. Pagdating sa kalusugan ng puso at arteriosclerosis, paninigas ng ugat, ang kimchi isang tradisyonal na pagkaing Koreano na gawa sa fermented na repolyo o pechay baguyo ay perpektong pagkain upang pabagalin ang pag-ipon ng bara sa ugat. Sa katunayan, natuklasan ng isang pag-aaral na ang kimchi ay mas mabisa pa kaysa sa isang sikat na uri ng statin, gamot sa kolesterol, sa pagpigil ng pag-ipon ng bara at pagbabawas ng masamang LDL cholesterol. Ang mataas na bilang ng probiotics sa kimchi ay tumutulong din na patayin ang mga lason at kemikal na nakakapinsala sa iyong bituka. Ang mga good bacteria na ito ay napakahusay at napatunayan sa hindi mabilang na mga pag-aaral na nakakapagpigil at nakakagamot sa mga sintomas ng mahigit 200 iba't ibang sakit. Ang susunod naman ay isang buto na maliit man, ngunit libong taon nang ginagamit sa medisina sa Asya. Ito ay ang boton o sesame seeds.
Madalas natin itong makita sa ibabaw ng pandesal o sa mga turon. Ang butong ito ay may natatanging lasa, mabango, at puno ng bitamina at mineral kabilang ang copper at manganese. Ang sesame seeds ay nagbibigay ng malaking halaga ng iron, phosphorus, calcium, magnesium, vitamina B1, zinc, molybdenum, selenium at pati na rin fiber. Ang mga katangian nito na mabuti sa puso ay nagmumula sa dalawang compound na tinatawag na sesamin at sesamulin. Mayroon din silang katangian na nagpapababa ng masamang kolesterol at pumipigil sa mataas na presyo ng dugo at nagpapataas pa ng antas ng vitamin E. Sa isang pag-aaral, ipinakita na ang pagkain ng sesame oil o langis ng linga araw-araw sa loob ng 45 araw ay maaring natural na magpababa ng iyong presyon ng dugo. Ipinakita rin ng isa pang pag-aaral na ang sesame oil ay maaaring makapigil sa arteriosclerosis. Ang sesamin ay maaari ring protektahan ang iyong atay mula sa pinsala ng oksihenasyon. Ang kapansin-pansin dito, ipinakita ng mga siyentipiko na ang sesame seeds ay mas epektibo pa kaysa sa isang sikat na gamot para sa sakit ng tuhod dulot ng arthritis. Hindi na masama, di ba? At ang isa pang pampalasa ay isa sa mga paborito ng marami, lalo na sa mga lutuing may gata. Mahuhulaan nyo ba? Ito ay ang luyang dilaw o turmeric. Pagdating sa pampalasa para sa kalusugan ng puso, wala nang mas gaganda pa sa luyang dilaw. Ang pangunahing aktibong sangkap sa pampalasang ito na may matingkad na kulay dilaw ay ang curcumin, isang napakalakas na antioxidant na kabilang sa grupong polyphenol. Pagdating sa kalusugan ng puso, may 12-dosenang pag-aaral na malinaw na nagpapakita na ang kapangyarihan nito ay napakahusay sa pagprotekta sa puso at mga ugat. Ipinakita ng isang pag-aaral na ang luyang dilaw ay may kakayahang pigilan ang pinsala sa ugat na kadalasang nauugnay sa pagbabara. Ipinakita naman ng isa pang pag-aaral na ang araw-araw na dosis ng curcumin ay maaaring makabuluhang mapabuti ang estado at paggana ng iyong mga ugat sa loob lamang ng 2 buwan. At napagpasyahan din ng mga mananaliksik na ang paggamit ng curcumin ay isang simpleng gawin na nakakabawas sa panganib ng sakit sa puso o stroke. Susunod, isang bitamina na nagpapanatili sa iyong mga ugat na laging maluwag at maayos ang daloy ng dugo ay ang vitamin B group. Ang mga bitamina sa grupong B ay kinabibilangan ng vitamin B1, thiamine, vitamin B2, riboflavin, vitamin B3, niacin, vitamin B5, pantothenic acid, vitamin B6, pyridoxine, vitamin B7, biotin, vitamin B12, cobalamin, at folic acid, vitamin B9. Karaniwan, makukuha mo ang lahat ng ito sa isang multivitamin. Ang mga bitaminang ito ay matatagpuan ng sagana sa mga pagkaing karaniwan dito sa Pilipinas, tulad ng broccoli, cauliflower, repolyo, kalabasa, kabute, sitaw at iba pang gulay na buto, litsugas, saging, pakwan, kalamansi, dalandan, suha, mga berries, kamatis, at iba pa. Sa madaling salita, ang vitamin B group ay makakatulong na mabawasan ang panganib ng sakit sa puso. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga kamangha-manghang sangkap mula sa kalikasan na makakatulong na mabawasan ang panganib ng sakit sa puso. Sa katunayan, may halos 300 natural na sangkap na kilala para sa kalusugan ng puso. Ang gamot ay hindi palaging ang tanging solusyon. Piliin din natin ang mga pagkain mula sa kalikasan upang maprotektahan ang kalusugan mo at ng iyong pamilya. Ang isang malusog na dieta at sapat na ehersisyo, kasama ang mga gamot mula sa kalikasan tulad nito, ay makakatulong sa iyo ng malaki upang mapanatiling malusog ang iyong puso sa maraming darating na taon. Bukod sa pagpili ng mga pagkaing mabuti para sa sakit sa puso, ang tamang paraan ng pagluluto ay malaki rin ang naitutulong. Sa halip ng mga pagkaing prito na maraming mantika gaya ng paborito nating pritong ulam, mas mainam na unahin ang mga pagkaing pinasingaw, steamed, nilaga gaya ng sinigang o tinola na tinanggalan ng taba o salad dahil naiiwasan nito ang pagtaas ng kolesterol mula sa mantika. Ano sa palagay ninyo ang tungkol sa 7 pagkaing ito? Mag-iwan ng inyong opinyon sa ibaba sa comment section. Ngayon, para sa mga nagkakaedad na, bawasan na po natin ang karne at isda. Kumain na lang ng 3 murang gulay na ito kasama ng kanin. Kahit gaano kalabo ang mata ay lilinaw muli, dadaloy ng maayos ang dugo sa utak at hahaba ang buhay. Sa panahon ngayon, ang labis na pagkain, lalo na ng mga karne ng hayop, ay nagpapataas ng panganib ng sakit sa puso, diabetes, stroke at cancer.
Mas mataas ang tsansa ng sakit kapag kumain ka ng masyadong maraming red meat o mga processed foods, gaya ng hotdog, tocino, longganisa, dahil naglalaman ang mga ito ng saturated fats, nitrites, nitrates, at nitrosamines. Kaya ano nga ba ang mga gulay na ito? Ano ang epekto nito sa kalusugan? At ano ang dapat tandaan sa paggamit nito para hindi makasama? Ang unang gulay na ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay ang repolyo. Ang repolyo ay mayaman sa bitamina, mineral, antioxidants at fiber. Marami itong benepisyo sa kalusugan. Hatiin nyo sa gitna ang repolyo. Pagkatapos, alisin ang matigas na gitnang bahagi o ubod nito. Ihiwalay natin ang mga dahon. Ang repolyo ay kilala sa bisa nito laban sa cancer. Isang pag-aaral na tumagal ng 30 taon ang patuloy na nagpapakita na ang pagkain ng mga gulay na cruciferous pamilya ng repolyo ay nauugnay sa pagbaba ng panganib ng cancer. Kamakailan, natukoy ng mga mananaliksik na ang compound na may sulfur na nagbibigay ng mapait na lasa sa mga gulay na ito na tinatawag na sulforaphane ay siya ring nagbibigay ng epektong panlaban sa cancer. Sa antas na molekular, natuklasan na ang sulforaphane ay may kakayahang antalahin o pigilan ang iba't ibang uri ng cancer tulad ng melanoma, cancer sa lalamunan, prostate cancer, at pancreatic cancer. Ang malambot na dahon sa labas, punitin nyo lang gamit ang kamay. Pwede nyo ring hiwain ayon sa gusto nyo. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang sulforaphane ay kayang pigilan ang enzyme na histone deacetylase, HDAC, na nakakasama at nauugnay sa paglala ng cancer cells. Ang kakayahang ito ay ginagawang potensyal na bahagi ng paggamot sa cancer ang mga pagkaing may sulforaphane. At ang repolyo ay kilala ring mabuti para sa puso. Ang mga compound na anthocyanin sa repolyo lalo na sa red cabbage na pumipigil sa cancer ay napatunayang pumipigil din sa pamamaga na humahantong sa sakit sa puso. Isang ulat sa American Journal of Clinical Nutrition ang nagpakita ng kaugnayan sa pagitan ng pagkain ng mga pagkaing mayaman sa flavonoid at mas mababang antas ng pagkamatay dahil sa sakit sa puso. Ang mataas na polyphenol sa repolyo ay maaaring magbawas ng panganib ng sakit sa puso sa pamamagitan ng pagpigil sa pamumuo ng platelets at pagpapababa ng presyon ng dugo. Ang repolyo ay napakaganda rin para sa immune system at panunaw. Alam nyo ba, ang glucosinolate sa repolyo ay pumipigil sa pagdami ng H. pylori bacteria, ang bakteryang madalas sanhi ng ulcer sa tiyan. Kaya naman, ang repolyo ay isa sa mga pagkaing nakakatulong sa maayos na panunaw. Pinalalakas din ito ang immune system dahil mayaman ito sa vitamin C. Ito ay mahalaga para maabsorb ng katawan ang iron, makagawa ng collagen para sa mabilis na paghilom ng sugat, at palakasin ang resistensya laban sa sakit. Ngunit, hindi gumagawa ng sariling vitamin C ang katawan, kaya kailangan natin itong makuha sa pagkain araw-araw. Ang 100 gram ng repolyo ay may 35 milligrams ng vitamin C. Ang matigas na tangkay ng repolyo, ilagay sa isang mangkok at lagyan ng kaunting asin. Pigain para mabawasan ang tubig nito. Sa simpleng paraang ito, magkakaroon ka ng masarap at masustansyang ulam. Ang pangalawang sangkap na kailangan para rito ay kabute o mushrooms. Gumamit ng 20 gram ng tuyong kabute tulad ng shiitake o tengang daga at ibabad hanggang lumambot. Ang shiitake mushroom ay matagal ng simbolo ng mahabang buhay sa Asya. Mahigit 6,000 taon na itong ginagamit. Sa Europa, ginagamit na rin ito sa paggamot ng rayuma, allergy at hepatitis. Ang kabute ay nagbibigay ng vitamin B na tumutulong sa metabolismo at paggawa ng red blood cells para maiwasan ang anemia, lalo na sa mga bata. Kailangan din natin ng 20 gram ng sibuyas, shallots o sibuyas Tagalog na tinadtad. Ang ulam na ito ay napakabango kapag niluto na may sibuyas. Ang madalas na pagkain ng sibuyas ay nakakapagpababa ng bad cholesterol at nagtutunaw ng mga namumuong dugo o blood clots. Maganda rin ito sa may diabetes dahil mayroon itong herbal insulin. Narito ang ilang pampalasa. Upang maging malambot at masarap ang ulam, gagamit ako ng kaunting taba ng baboy. Ngunit, paalala bilang doktor, kung may sakit kayo tulad ng mataas na kolesterol o fatty liver, palitan ito ng mantika, vegetable oil. Kapag mainit na ang taba o mantika, igisa ang sibuyas hanggang maging kulay ginto. Ilagay ang mga pampalasa at haluin. Ilagay muna ang matitigas na tangkay ng repolyo at igisa sa mahinang apoy ng 2,003 minuto. Ito ay mayaman sa fiber na mabuti sa panunaw at panlaban sa constipation. Huwag kalimutang isama ang repolyo sa inyong diet dahil mura lang ito at madaling hanapin sa palengke. Matapos ang 3 minuto,
Ilagay ang mga dahon at igisa ng 2 minuto pa. Paalala sa paggamit ng repolyo. 1. Mayaman ito sa sulfur, kaya pwedeng magdulot ng kabag. Huwag kumain ng sobra. 2. Posibleng maka-allergy sa iba. Kung ngayon ka lang kakain, tikim muna. San? Sa mga may goiter o problema sa thyroid, iwasan o bawasan ang pagkain nito dahil sa goitrin na pwedeng magpalaki ng bosyo. 4. Dahil mayaman sa vitamin K, kung may operasyon ka o umiinom ng pampalabnaw ng dugo, kumonsulta muna sa doktor. Number 5. Sa may malalang sakit sa bato, kidney o nagdadialysis, iwasan ito dahil sa potassium. Kapag luto na, ilipat sa plato at kainin agad habang mainit para hindi mawala ang sustansya. Mahilig ba kayo sa repolyo? Paano nyo ito niluluto? I-share nyo naman ang inyong recipe. Ngayon, dadako tayo sa pangalawang gulay. Ang kalabasa. Isang napakagandang pagkain na mayaman sa antioxidants, mabuti sa mata at panlaban sa anemia. Ang unang sangkap ay kalabasa. Gumamit ng sapat na dami para sa pamilya. Ang kalabasa ay kilala sa pagbabawas ng panganib ng mga chronic diseases. Nilalabanan ng antioxidants nito tulad ng alpha-carotene, beta-carotene, ang oxidative stress na sanhi ng sakit sa puso at cancer. Balatan ng kalabasa. Ang kalabasa ay protection din sa mata. Habang tumatanda, lumalabo ang mata. Ang kalabasa ay mayaman sa beta-carotene na nagiging vitamin A sa katawan. Kung kulang ka sa vitamin A, pwede kang mabulag. Mayroon din itong lutein at zeaxanthin na pumipigil sa katarata at macular degeneration. Mabuti rin ito sa puso dahil sa potassium, vitamin C at fiber. Ang mataas na potassium ay nauugnay sa mababang presyon ng dugo at iwas stroke. Pang-apat na benepisyo, laban sa diabetes. Tumutulong ang mga compounds nito na maabsorb ang glucose sa tissues at bituka. Pang-5, iwas cancer. Ang carotenoids dito ay pumapatay sa mga free radicals. At pang-6, pampalakas ng immune system dahil sa vitamin A at C. Nakakatulong ito para mabilis gumaling ang sugat. Ilagay ang kalabasa sa steamer at pasingawan ng 6 na minuto. Mas napananatili ang sustansya kapag steamed. Habang naghihintay, maghanda ng bawang. Ang bawang ay naglilinis ng lason sa dugo dahil sa alisin nito. Pinapatay din nito ang bakterya at nililinis ang baga, respiratory system. Nakakapagpababa rin ito ng presyon ng dugo, halos katulad ng mga gamot sa high blood. Maghanda ng kawali, lagyan ng mantika, at igisa ang bawang hanggang bumango. Ilagay ang mga pampalasa. Pagkatapos, ilagay ang na-steam na kalabasa at haluin ng 30 segundo. Maglagay ng dahon ng sibuyas, spring onion, haluin ng 30 segundo at patayin ang apoy. Ang ulam na ito ay mayaman sa fiber na kailangan natin araw-araw, 25,031. Nakakatulong ito sa maayos na pagdumi at pag-iwas sa colon cancer. Kumain ng kalabasa 2,003 beses sa isang linggo. Ang pangatlong gulay na hindi dapat mawala sa inyong menu ay ang kutsay o chives. Ang kutsay ay mayaman sa vitamin A at K na mahalaga sa buto, pag-iisip, mata at pag-detox ng atay. Kumuha ng isang bungkos ng dahon ng kutsay. Matagal na itong ginagamit bilang pagkain at gamot. Mayaman ito sa vitamin B, K, copper, iron, calcium at iba pa. Unang benepisyo, linaw ng mata. Dahil sa taas ng vitamin A, lutein at zeaxanthin, naiiwasan ang paglabo ng mata. Pangalawa, tibay ng buto. Salamat sa calcium at vitamin K na nagsisilbing pandikit ng calcium sa buto. Pangatlo, talino at memorya. Dahil sa folate, vitamin B9 na nagpapabuti ng cognitive function. Hugasan ng mabuti ang kutsay. Ito ay pang-detox din ng atay o liver. Tinutulungan nito ang atay na maglabas ng lason. Puno rin ito ng vitamin C para sa resistensya, lalo na kapag paiba-iba ang panahon dito sa Pilipinas. Patuyuin muna bago hiwain ng 3,004 cm ang haba. Pang-5, kontrol sa pamamaga. Ang mga compounds nito ay anti-inflammatory. Pang-6, mabuti sa tiyan. Tinatanggal nito ang masasamang bakterya sa bituka tulad ng salmonella at binabawasan ang kabag. Maghanda rin ng 30 gram na bawang. Gaya ng nasabi ko, ang bawang ay mabisang panlaban sa trangkaso at sipon dahil sa alisin. Ito ay natural na antibiotic. Nakakatulong din ito sa pagbawas ng bad cholesterol ng 10,015% at pag-iwas sa Alzheimer's disease. Maghanda ng 5 gram na chili powder o siling labuyo. Ayon sa American Heart Association, ang pagkain ng sili ay nakakapagpahaba ng buhay at nakakapagbawas ng panganib sa puso at cancer.
Ang mga kumakain ng sili 4 na beses sa isang linggo ay mas mababa ang tsansang mamatay ng maaga. Maghanda ng 200 ml na apple cider vinegar o suka na gawa sa mansanas, 20 gram na asukal, at 1 gram na asin. Ilagay ang bawang, sili, suka, asukal, at asin sa blender at dikdikin o i-blend. Ihalo ang mixture na ito sa hiniwang kutsay. Haluin ng mabuti at iburo. Ferment ng 24 oras bago kainin. Ang mixture na ito ay nagpapatibay ng buto dahil sa zinc at manganese at nagpapataas ng estrogen sa mga kababaihan para iwas osteoporosis. Nakakatulong din ito laban sa kanser sa tiyan at kolon dahil sa pinagsamang bisa ng bawang, kutsay at sili. Maaari itong kainin araw-araw, pero huwag sosobra sa 50 gram kada araw. Yan po ang mga gamit at benepisyo ng kutsay. Kayo ba ay gumagamit nito? Kung hindi pa, subukan nyo na itong idagdag sa inyong kinakain. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-share sa inyong mga kamag-anak at kaibigan upang sabay-sabay tayong maging malusog. Hanggang sa muli, ito po si Dr. Althea Ramos. Mag-ingat po kayong lahat.